Nabanggit ko noong isang linggo na ang krisis na dumating sa atin ay kumakatawan sa lahat. Ibig sabihin, lahat ay apektado nito, mahirap man o mayaman o anuman ang estado sa buhay. Pinapakita dito na hindi mo po pwedeng panghawakan ang anuman na meron ka sa mundong ito. Hindi mo po pwedeng ilagay dito ang iyong seguridad o ang iyong katiyakan sapagkat pwede lamang itong magdulot sa iyo ng kabiguan. Diyan pumapasok ang usapin ng kakontentuhan. Pag sinabing kakontentuhan, anuman ang estado mo sa buhay, mahirap ka man o mayaman, meron ka man o wala, pwede ka pa rin magpasalamat sa Diyos. At yan yung ating tutunghayan sa ating mensahe ngayong hapon bilang follow-up sa ating nakaraang mensahe. Samahan niyo kung buksan ang inyong mga Biblia mula sa unang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kabanata 6, babasahin po natin mula sa talatang 3. First letter of Paul to Timothy, chapter 6, beginning with verse 3 to 10. Ito po sinasabi, kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mahuhusay na salita ng ating Panginoong Hesukristo at sa aral na ayon sa kabanalan, siya ay palalo, walang naunawaang anuman, at siya ay nahuhumaling sa mga usapin at sa pagtatalo tungkol sa mga salita na pinagmumulan ng inggit, away, paninirang puri, mga masasamang hinala, pag-aaway ng mga taong masasama ang pag-iisip at salat sa katotohanan na inaakalang ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Huling talata po, talatang 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Ang sulat na ito ni Pablo kay Timoteo, itong unang sulat na ito, ay naisulat niya sa mga huling bahagi ng kanyang buhay. At isa sa mga concern dito ni Pablo sa kanyang unang sulat na ito ay patungkol sa mga bulaang guro. Meron kasing mga bulaang guro na nagtuturo dito na ang kabanalan daw ay paraan ng pakinabang. Ang Biblia ay malinaw na nagtuturo patungkol sa kabanalan, ngunit wag nating isipin na ito ay paraan ng pakinabang. At ito nga yung mali na ina-address dito ni Pablo para sa mga bulaang gurong ito. Sila ay nag-aakala na ang kabanalan o ang pagiging makadiyos ay paraan ng pagkakamal ng salapi. Mali po yan at yan yung itinatama dito ni Pablo. Ang sabi dito ni Pablo, subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Totoo na ipinapakita dito na merong pakinabang ang kabanalan. Sa katunayan, ang sabi dito, malaking pakinabang, great gain. Ngunit hindi po yan usapin o paraan ng salapi. Hindi yan usapin ng material na bagay. Sa mahigit 20 taon ko ng pagiging mananampalataya, pagiging isang Kristiyano, ay masasabi kong maraming pakinabang doon. Mahirap isa-isahin, ngunit masasabi kong maraming pakinabang doon. Siguro isa na doon yung nalayo ako sa mga bagay sa mundo, ngunit hindi ko kailanman nakita
o nasabi na ang pagiging mananampalataya, ang pagiging makadiyos ay usapin ng salapi o usapin ng mga material na bagay. Masasabi ko pa nga sa katunayan na iyon ay kabaliktaran. Marahil merong ganyang mag-isip. Marahil merong isang Kristiyano o sabihin pa nga natin na tagapagturo ng salita ng Diyos na ganyang mag-isip na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang, paraan ng pagkakamal ng salapi. Ngunit iyan ay makabundong pag-iisip at hindi marapat na ganyan tayo mag-isip. Ipinapakita dito na ang tunay na pakinabang ng kabanalan ay ang pagkakaroon nito ng kakontentuhan. Kaya yan po yung simpleng mensahe na ating tutunghayan dito na nais kong dalhin sa inyo ngayong hapon. Ang tamang kaisipan sa kabanalan ay ang pamumuhay nito ng may kakontentuhan. Kung gusto mong makinabang sa kabanalan na meron ka, dapat ay meron kang kakontentuhan. Pinapakita dito na kung sa kabila na namumuhay ka sa kabanalan, ngunit wala ka namang kakontentuhan, ay wala rin pakinabang yon. Wala ding silbi yung iyong pagiging makadiyos. Ipinapakita dito na hindi natin po pwedeng paghiwalayin ang kabanalan at ang kakontentuhan. Tayo ay nagpapatuloy pa rin sa ating Sunday School about Christian holiness. Ay sa mga nakaraang pag-aaral natin, medyo matagal na, isa doon is about contentment. At natutunan natin doon kung gaano kahalaga ang kakontentuhan sa buhay o sa usapin ng kabanalan o sa buhay ng isang Kristiyano. Ngayon marahil ang tanong, bakit ito mahalaga? Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng kasiyahan o kakontentuhan sa buhay? Meron pong napaka-practical na katotohanan ang makikita natin dito. Dalawang napaka-practical na bagay. Una, sapagkat ang mga material na bagay ay may hangganan. Sapagkat ang mga material na bagay ay may hangganan. At pangalawang bagay, sapagkat ang paghahangad sa mga ito ay may panganib. Sapagkat ang paghahangad sa mga ito ay may panganib. So unang napaka-practical na katotohanan patungkol sa bakit napakahalaga ang kasiyahan at kakontentuhan sa buhay, sapagkat ang mga material na bagay ay may hangganan. Ang sabi dito ni Pablo, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Dito ipinakita ni Pablo na meron lamang daw pong dalawang yugto ang buhay ng isang tao, ang pagsilang at ang kamatayan. At kung paano daw tayo isinilang, dumating sa mundo, ay wala tayong dinalang anuman. Ay ganoon din daw sa ating kamatayan, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. At totoo yan mga kapatid, siguro naman wala tayong nakitang isinilang na sanggol na may damit na o marahil may diaper man lang. Wala naman siguro tayong makikitang ganyan. Ay gayon din sa kamatayan. Wala naman siguro tayong nakita na isang namatay na nadoon na sa kanyang hukay, nasa kanya ng libingan ay may dala siyang anuman. Wala rin sigurong ganon. Bagaman ako personally may nakikita ako na inilalagay sa kanyang ataol o may mga pinapadala na marahil memorable sa kanya. Ngunit ang realidad ay wala talaga siyang pwedeng madalang anuman. At yon ay kahit ano pang estado niya sa kanyang buhay, mahirap man o mayaman. Yan ang simpleng dahilan dito ni Pablo kung bakit sinabi niya na kung meron daw tayong pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Ano yung simpleng itinuturo sa atin dito? Ang pagkakaroon ng kasiyahan sa buhay ay hindi nakabase sa kung anong meron ka, kundi kung papaano ka nasisiyahan sa mga ito. Hindi ito nakabase sa presyo, sa dami, sa laki, sa ganda, kundi kung paano ka nagpapasalamat sa mga ito.
Ang pagkain at damit ay nagre-representa bilang pangunahing pangangailangan ng tao. Ipinapakita dito na ito lang daw talaga ang kailangan ng tao. Ang pagkain para sa sikmura natin. Ang damit para sa katawan natin. At ayon kay Pablo, masiyahan na tayo sa mga ito. Masiyahan na tayo sa mga pangunahing pangangailangan na ito. Bagaman ipinapakita dito na hindi masama na magkaroon tayo ng iba pang mga bagay, ngunit iyan ay bonus na lamang. Ibig sabihin, hindi naman talaga iyan ang kailangan mo sa buhay. Ang kailangan lang ng tao sa kanyang buhay ay pagkain at damit. Kailangan natin ng pagkain dahil nagugutom tayo. Kailangan natin ng damit dahil kailangan yun ng ating katawan marahil panangga sa lamig at sa iba pang gamit noon. Naisip ko nga lang na kung hindi rin siguro kailangan natin ng pagkain at damit, ay baka sinabi na rin ni Pablo na kahit wala na tayo ng mga bagay na ito, masiyahan pa rin tayo. Kaya nga lamang, kailangan natin ng mga ito. Walang pinagkaiba yan sa ating mga pagtatrabaho. Sa ating pagtatrabaho, ang kailangan lang naman talaga natin ay kumita tayo, sumeldo tayo. Hindi bonus. Hindi naman siguro tayo nagtatrabaho dahil sa bonus, para sa bonus. Nagtatrabaho tayo para kumita, para sa ating pangangailangan. Ngayon, kung may sobra, ay bonus na lang yon o magpasalamat na tayo sa Panginoon. Ngunit ipinapakita lang diyan na kahit walang sobra, walang bonus, ay magpasalamat pa rin tayo, masiyahan pa rin tayo. Parang sinasabi diyan ni Pablo na huwag ka nang maghangad ng iba pa. Huwag ka nang maghangad ng higit pa. Sa katunayan, yung may mga sobra, yung marahil lampas sa kanilang pangangailangan, pinalalahanan sila ni Pablo na mag-share. Di ba may binanggit si Pablo doon sa chapter 6 verses 17 to 19 na patungkol sa mayayaman, sabi doon mag-share kayo. Gumawa kayo ng mga bagay na para sa langit o mga bagay na may kaugnayan sa pangwalang hanggan. So makikita nyo doon, nagkakaroon tayo ng idea kung bakit napakahalaga nitong sinasabi ni Pablo na kung meron ka ng mga bagay na talagang kailangan mo, masiyahan ka na doon. Dahil kahit yung may sobra, sinabihan din sila na mag-share, ibahagi sa iba. Pinapakita doon na hindi mo na talaga kailangan yung sobra-sobra pa. Hindi naman siguro sinasabi dito na wag na tayong mangarap pa. Wag na tayong magsikap pa sa buhay. Sa tingin ko, mali yun. May mga taong ganyan na parang wala nang kapangapangarap sa buhay. Hindi naman natin inaayunan yun. Nakakakita tayo ng mga tao na parang okay na sa kanila na lilipas yung isang araw, na bagaman sinasabi nila na kumain lang ako ng 3 beses sa maghapon, okay na ako. Marahil may katotohanan yun, pero parang wala nang silang gustong maabot sa kanilang buhay. Hindi tayo umaayon sa ganyan at sa tingin ko, hindi ganito yung sinasabi dito ni Pablo. Pero ang problema lang kasi ng kawalan ng kakontentuhan, kahit meron na yan, maghahangad at maghahangad pa rin yan. Sa katunayan, yung taong walang kakontentuhan, hindi naman talaga yung darating sa punto na makontento siya sa kanyang buhay. Yung bagang sasabihin niya na magkaroon lamang ako ng isang bagay na yon, kung ano man yon, okay na ako. Ay hindi po totoo yun. Sabi niya lang po yun. Yung isang tao walang kakontentuhan, maghahangad at maghahangad yan. Yan marahil yung isa sa mga estratehiya na makikita natin sa telebisyon or mga kung anumang advertisement. Anong mga isang estratehiya nila dyan? Merong dapat bago. Latest. Ito yung papakita sa'yo. Ito bago, ito latest.
Ay bagaman marahil meron kang pambili niyan, at hindi ka naman mapipigilan ng sino man, ngunit ang pinakaugat at dahilan lang niyan, bakit laging gusto mo bago o latest, ay dahil sa kawalan mo ng kasiyahan. Hinahamon tayo dito ng simpleng hamon na matuto tayong masiyahan sa mga bagay na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Ano man ito. Mahalaga ito mga kapatid sapagkat ang kawalan ng kakontentuhan, dadaling ka nito sa pagrereklamo sa halip na pagpapasalamat. Ang taong walang kakontentuhan, meron na nagrereklamo pa. Ganyan na nangyari sa mga Israelita noon sa ilang. May pagkain na, naghahanap pa ng iba. May mana na, naghahanap pa ng karne. Ay diyan mo sukatin ang iyong sarili. Diyan mo sukatin ang iyong kabanalan. Gaano ka nagpapasalamat sa Diyos sa mga bagay na ipinagkakaloob sa iyo? May mga tao nagpapasalamat lang sa Diyos kapag meron. May mga tao nagpapasalamat lang sa Diyos kapag sobra. Ang tanong, papaano kung wala na? Papaano kung kokonti na? Sa ating panahon ngayon na nararanasan, mayroong pandemic, marahil maraming nagrereklamo o marahil maraming pwedeng magreklamo. Marahil pwede nilang sabihin na may dahilan lang ako para magreklamo. Ngunit hindi po sana tayo kasama dyan. Hindi po sana tayo kasama sa mga taong meron na, nabigyan na, nagrereklamo pa. Ang Kristiyano, nagpapasalamat yan, ano man ang kalalagayan, ano man ang sitwasyon. Ang sabi ni Pablo sa unang Tesalonica 5, talatang 18, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Napakalinaw ng sinasabi dyan ni Pablo. Ay kung ating babalikan yung unang Tesalonica ay meron din diyang mga balo. Marahil nakakaranas din sila ng mahirap na sitwasyon. Sa katunayan, mayroon doong mga pagsubok, mga pag-uusig. Pero sa kabila na sinasabi ni Pablo ay magpasalamat kayo sapagkat yan ang kalooban ng Diyos sa atin. Si Martin Luther po ay merong isang disipulo disipulo na nagngangalang Hieronymus. At ayon dito sa disipulo niyang to, ay ito raw si Martin Luther na marahil tinuturing niya nga na master, ay base sa kanya, ang kanya daw naririnig patungkol kay Martin Luther, ay ito'y nag-i-struggle, nahaharap sa lahat ng uri ng kasalanan. Marahil kung doon na lamang tayo sa 10, ay halos lahat ay kung hindi man lahat ay nag-i-struggle siya doon. Basta ang binanggit niya doon ay lahat ng uri ng kasalanan. Itong si Martin Luther ay nag-struggle. Naharap siya doon, liban lang sa isa. Ayon sa kanya. At iyon ay yung kasalanan ng pag-iimbot. At ayon pa sa kanya, ito raw si Martin Luther ay hindi man lang nag-struggle. Doon kung sa 10 utos lang, doon lang sa kaisa-isang yon, hindi siya nag-struggle. Alam nyo, parang ang hirap paniwalaan ng patutuo ng kanyang disipulo na si Hieronymus. Ngunit kung yun ay totoo, isa lang ang ibig sabihin nun. Natutunan ni Martin Luther na masiyahan sa kung anumang meron siya sa kanyang buhay. At yan ang tunay na kabanalan. At yan ay magandang hamon sa atin mga kapatid. Marahil ipinangangalandakan natin na tayo ay mga mananampalataya, maka-Diyos, namumuhay sa kabanalan, ngunit kung walang kakontentuhan,
Walang kabuluhan ng sinasabi mo. Yan yung isang unang napaka-practical na katotohanan na mahalagang matutunan natin sa bahaging ito. Sapagkat ang mga material na bagay ay may hangganan at pangalawang bagay, sapagkat ang paghahangad sa mga ito ay may panganib. Ang linaw na sinabi dito ni Pablo, ang sabi niya, ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Dito ang kawalan ng kasiyahan ay inilarawan sa pamamagitan ng pagnanais yumaman. Ay ngayon ang tanong ay, mali ba yung magnais ka na yumaman? Ay wala pong mali sa pagnanais na yumaman. Sigurado ako dyan. Ay kanina may binanggit tayo na sinabihan si Pablo para sa mayayaman. So mayroong mayayaman na sinulatan si Pablo through Timothy. So wala. Maging sa church mayroong mayayaman. Pero ang mali ay yung maging sakim o ganit sa kayamanan. At ganito inilarawan ni Pablo yung mga tao dito sa ating teksto. They were people who described here by Paul as guilty of greed. Ito yung mga tao na gagawin daw lahat ang lahat, magkamalamang ng salapi, magkamalamang ng kayamanan. At muli yan yung mali dito. Ano yung tinuturo sa atin dito mga kapatid? Ang kawalan ng kasiyahan o kakontentuhan sa buhay ay magbubunsod sa atin na magnasa sa mga bagay na higit sa nararapat. Ganyan kapanganib ang kawalan ng kakontentuhan sa buhay. Bagaman walang masama na magnais kang yumaman, ngunit kung wala kang kakontentuhan, maghahangad at maghahangad ka nito. Sila yung mga tao na meron na gustong magkaroon pa. Sila yung mga tao na walang kasiyahan sa buhay. Sa kabila ng meron sila ng mga bagay na tinatangkilik nila, they want more and more. Sila yung mga tao na walang nang ibang iniisip kundi ang yumaman, ang magkamal ng salapi. At ayon kay Pablo, ang ganitong mga tao napapahamak. Ay alam nyo, mapangahawakan natin yung mga salita dito ni Apostol Pablo. Sapagkat posible na nasaksihan mismo ni Pablo ang mga taong nakaranas nito. O marahil bago niya nasaksihan nga yung mga taong nakaranas nito, siya man nag-struggle sa kasalanan ng pag-iimbot. Tapos nakita pa niya yung mga tao na marahil dahil dito ay napahamak. Sa unang kabanata, talatang 20, makikita natin ito, may binanggit si Pablo na 2 pangalan, 2 tao. Si Alejandro at saka si Himeneo. Ay posible na itong 2 taong ito ay nahulog sa bagay na ito. Kaya nga raw ibinigay ni Pablo kay Satanas. Dahil kung ganito yung buhay mo, ay taliwas iyon doon sa mabuting aral. Taliwas sa salita ng Diyos. Yan nga yung nabasa rin natin sa talatang 3 at sumusunod. Yan marahil ang dahilan kung bakit nasabi ni Pablo na ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. For the love of money is the root of all kinds of evil. Sa katunayan, ang sabi pa dyan ni Pablo na dahil daw dito, dahil sa pagnanasa, paghahangad na magkamal ng salapi, ay meron daw mga napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Muli, mapangahawakan natin yung sinasabi niya ni Pablo sapagkat posible na yung isa na tinutukoy niya dyan
ay walang iba kundi si Demas. Si Demas ay fellow worker ni Paul na dahil daw sa pag-ibig sa sanlibutan, posible sa kayamanan, posible sa salapi, ay iniwanan siya nito. Muli ganyang kapanganib ang paghahangat sa kayamanan, ang kawalan ng kakontentuhan sa buhay. Marahil ganyan na naging pagkatao ni Demas. Kaya kahit sa gitna ng kanilang misyon, tinalikuran niya si Pablo dahil marahil natukso siya sa mga bagay na may kaugnayan sa salapi. To love money is to turning away from pursuing the things of God in favor of money. Naalala niyo yung ating mensahe ng isang linggo. Ito ay naglalayo sa Diyos. At hindi marapat yung mangyari sa atin, mga kapatid. Kaya nga, sabi ng sumulat sa mga Hebrews chapter 13 verse 5, keep your life free from the love of money and be content with what you have. For he has said, I will never leave you nor forsake you. Ay alam nyo, pinagsama doon. Keep your life free from the love of money and be content. Hindi lang siyahan yung writer ng Hebrews na ay wag kang ilayo mo yung iyong sarili sa pera, sa salapi. Kundi binigyan pa niya ng diin, kundi magkaroon kayo ng kakontentuhan, kasiyahan doon sa kung anong meron kayo. Sapagkat ang pangako ay hindi tayo iiwan ni pababayaan man ng Panginoon. Muli ay nais ko pong gamiting halimbawa sa inyo si Steve Jobs, sapagkat nung babasa ko yung mga huling pananalita nito ay talagang medyo naapektuhan ako, medyo talagang naging emotional ako na konti dahil talagang nakakalungkot ang kanyang buhay. Sa katunayan, itong mga nakaraang araw lang ay may pinanood pa akong video niya sa kanyang pagsasalita sa isang university sa Stanford yata yung university yon. Hindi na yun ang i-share ko sa inyo, pero gaya ng nabanggit ko, siya ay lubang napakayaman. Namatay lamang sa edad na 56 pero bilyonaryo. Pero siya man ay nasabi niya na hindi yun ang magbibigay ng tunay na kasiyahan. Pansinin niyo pa ang sinabi niya sa kanyang mga huling pananalita. Nabanggit ko na sa inyo yung mga unang linya, ito pa yung mga sumunod. Sa bandang gitna, ang sabi niya, you can hire someone to drive a car for you, make money for you, but you cannot rent someone to carry the disease for you. You can find material things, but there is one thing that cannot be found when it is lost, and that is life. Ang sabi pa niya, your inner happiness does not come from material things of this world. Whether you're flying of first class or economic class, if the plane crashes, you crash with it. Makakita natin dito yung kahungkagan ng mga material na bagay. Bagaman inilalarawan, gustong pakita dito ni Steve Jobs na dahil sa salapi parang magagawa mo yung mga bagay na gusto mong gawin. Ngunit sa huli, pinapakita pa rin dito yung kakapusan nito. Ayon na rin kay Steve Jobs, isang bagay na hindi kayang gawin ng kanyang salapi ay yung mag-hire siya, bumayad siya ng isang tao to carry his disease. Hindi kaya. Anumang halaga, marahil lang i-offer niya dun sa tao, hindi pwede. At ang lalong malala na hindi kayang gawin ng kanyang salapi ay yung kapag nawala yung kanyang buhay ay maibabalik ito nito.
Hindi kayang gawin ng kanyang salapi na maibalik pa ang kanyang buhay. Hinahamon tayo dito na pakanaisin mo yung buhay na bagaman sa lahat ng bagay, ngunit may kasiyahan. Lalong higit may Kristo. Huwag mong isipin na ang pagiging sagana mo ng lahat ng bagay ay magbibigay sa iyo ng tunay na kasiyahan. Nagkakamali ka. May mga tao ganyang tumingin, pero nagkakamali sila. Kaya nga sabi ko, matututo tayo kay Steve Jobs dahil masasabi natin na isa siya sa napakagandang halimbawa ng bagay na ito. Naranasan niya yung sobrang marahil hindi sumagi sa kanyang isip. Ay nagulat nga ako na ito palang si Steve Jobs ay hindi nakagraduate ng college, pero kahit na ganoon ay nag-aaral siya. Sa katunayan ay gusto pa nga siyang paampun nga daw ng kanyang ama yata dahil sa kahirapan, ngunit hindi pumayag ang kanyang ina. Yun yung nag-motivate sa kanya para magsikap, pero siya man. Nasabi niya na hindi sa mga bagay na ito. Ang tunay na kasiyahan ay na kay Kristo. Kaya kung wala kang Kristo sa buhay, wala ka pa rin kasiyahan. Bagaman marahil masaya ka ngayon, ngunit pagkatapos noon, malungkot ka na naman. Ang buhay ng Kristiyano, anuman ang sitwasyon, may kasiyahan yan. May kagalakan yan. At yan mismo yung patutuon ni Apostol Pablo. Pansinin niyo, sabi ni Pablo sa Filipos 4:1-13, hindi sa nagsasalita ako ng dala ng pangangailangan, sapagat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Sabi niya, lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Very popular. I can do all things through Him who strengthens me. Referring to Christ. At yan ang sikreto ng buhay, ang pagkakaroon ng Kristo sa buhay. Hindi mo yan masusumpungan sa ano pa mang bagay, kahit pa sa kayamanan. Kaya simpleng apil ako sa iyo, magkaroon ka ng Kristo sa iyong buhay. Kung meron dito na hindi pa naglalagak ng kanyang buhay kay Kristo, anumang meron ka, kulang ka pa rin. Si Kristo lamang yung pwedeng magkumpleto ng iyong buhay. Nabanggit ko sa inyo itong isa pang dakilang reformer na si John Calvin. Si John Calvin ay hindi namuhay ng marangya. Minsan daw ay dinalaw siya ng isang kardinal na nagngangalang sa Doleto. At ito raw, kardinal na ito ay ang kanyang inaasahan at iniisip ay sa kanyang pagpunta sa bahay ni John Calvin ay makikita niya na ito ay nakatira sa isang magara at magarbong tahanan. Ngunit siya ay nasurpresa sapagkat ang nadatnan niyang John Calvin ay nakatira lamang sa isang simpleng tahanan na nakasuot ng simpleng kasuotan. Mga kapatid, si Martin Luther and John Calvin, great reformers, marahil hinahangaan natin sila sa kanilang mga doktrina. Ngunit ang higit na nakakahanga sa kanila ay kung paano sila namuhay sa kanilang doktrina. Kung paano sila namuhay ng may kontentuhan sa kanilang mga buhay. At masasabi ko na katulad ni Pablo, iyon ay dahil kay Kristo.
Kaya muli, yung simpleng apil ako sa bawat isa sa inyo na nakakapakinig ng mensaheng ito, magkaroon ka ng Kristo sa iyong buhay. Ang buhay na may kasiyahan ay ang buhay na nakaugnay kay Kristo. Ay po'y manalangin. Dakilan namin Diyos, aming Ama, nagpapasalamat po muli kami sa iyo sa paalala na kami po ay dapat nang masiyahan sa mga bagay na meron kami. Sa buhay na ito, masiyahan kami sa mga bagay na ipinagkakaloob sa amin, anuman ito. Masiyahan kami na kami ay merong dinaramit. Masiyahan kami na meron kaming kinakain sa bawat araw. Tunay o Diyos na maraming mga tukso sa aming paligid, marahil lalo na sa panahon ngayon. Marahil tinuturuan kami ng mundo na magnasa sa mga bagay dito. Ngunit salamat sa paalala, Panginoon, kung bakit hindi kami o bakit dapat magkaroon kami ng kasiyahan sa aming mga buhay. Nakita namin na ang mga bagay na ito ay may hangganan. Ito ay hindi namin madadala sa aming hukay, sa aming kamatayan. Salamat sa napakagandang paalalang ito sa amin. Nakita rin namin kung ano yung pwedeng idulot sa amin ito kung kami ay maghahangad ng higit sa mga bagay na nararapat. Pwede itong maglayo sa amin, sa Diyos. Pwede itong hindahilan ng pag-iwan namin sa aming pananampalataya, gaya ng naging patotoo at nasaksihan ni Apostol Pablo sa kanyang buhay, sama ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nawa nga Panginoon ay tunay na ingatan niyo ang aming mga puso sa mapandayang mga bagay na ito. Bagaman kinikilala namin na ito ay mga pagpapala niyo, ngunit nawa ay hindi ito magdala sa amin para higit pa kaming magnasa sa mga bagay na hindi nararapat. Kundi o Diyos, masiyahan kami, magpasalamat kami, magpuri kami sa iyo sa mga bagay na pinagkakaloob mo sa amin. At salamat o Diyos dahil hindi ka nagkulang sa amin, ano man ang kalalagayan namin sa mundong ito. Sa bawat isa sa mga miyembro ng iglesyang ito, iba't iba kami ng kalalagayan at katatayuan sa buhay. Ngunit nawa ay tulungan niyo kami at turuan kami na makontento at tunay na magkaroon ng paghahalakan at kasiyahan sa mga bagay na ito, Diyos. Salamat po muli sa paalalang ito sa amin at amin din pinapanalangin maging ang mga tao na hindi pa naglalagak ng kanilang buhay sa iyo. Nawa ay makita nila na ang tunay na kasiyahan ay na kay Kristo lamang. Huwag nawa nilang hanapin ang kasiyahan ng buhay sa mga bagay dito sa mundo, lalo na ng salapi. Kundi Panginoon, nawa ay tunay na makita nila, gaya ng patutuo ni Apostol Pablo, gaya ng patutuo at karanasan ng mga dakilang Kristiyano sa kasaysayan. Nawa ay sila rin ay makita ang tunay na kasiyahan ay nasa amin lamang Panginoong Jesucristo. Kaya Panginoon, muli, salamat po sa iyo sa mga oras ito. Tunay na pinupuri ka namin at nawa ikaw ay aming nasamba at tunay na luwalhati. Ito po ang aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.